Bakit ba tayo ngayon may gawain ay Friday na Friday? Alam niyo po, napakahalaga po kasi na ito pong araw na ito ay sama-sama po natin na maalala yung pong pinagdaan ng walang katulad, walang kaparis na sobrang hirap, sacrifice, sakit, kirot, physically, emotionally, mentally ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay before He died on the cross, meron pong 7 salita bago po malagot ang kanyang hininga habang siya po ay nakabayubay, nakapako sa krus. From the top of Mount of Calvary, doon sa bansang Israel ngayon, nandun po yung Mount of Calvary, doon po siya ipinako. Doon po siya hinatulan ng kamatayan ng mga Hudyo. Na wala naman po siyang ginagawang kasalanan, kundi po sundin lang kung ano ang ipinapagawa ng Ama sa kanya. At bago nga po siya mamatay, merong huling 7 salita na binitawan ng Panginoon bago malagot ang kanyang hininga. The 7 last word before He died on the cross. At napakahalaga po na ito po ay maunawaan, maintindihan ng bawat isang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Mapalad po kayo. Bakit? Hindi isang aksidente na ngayong umaga ay narito po kayo ngayon sa lugar na ito. Bakit po? Sapagkat napakahalaga nitong atin ngayong mapapakinggan na aral. At kapag ito po ay lubusan na tumimo sa puso at isip natin, ito po ang makapagpapabago ng ating pangunawa, ng ating pagpapahalaga sa ating Panginoon na nakilala at nagligtas po sa bawat isa po sa atin. Handa na ba kayo makinig mga kapatid? Okay. Nais ko pong sabihin sa inyo, nang sabihin po ito ng Panginoon, wala po siya sa napakagandang sitwasyon. Hindi po siya nakaupo, hindi siya nakatayo. Nang sabihin niya po ito, nasa napakahirap na sitwasyon at kalagayan po siya physically, emotionally, mentally. Napakahirap. Now, para kahit papaano po, napakaliit na porsyento, maunawaan niyo po yung sinasabi ko at madama niyo po kahit papaano, kahit mga 10% lang yung hirap ng Panginoon, bago niya po ito sabihin at siya po ay namatay, nung nasabi niya po yung 7 last word, gusto ko po kahit papaano, kahit 10% lang nung hirap niya, madama nyo. 10% lang po, hindi po 100%. Sama-sama po kayong tumayo. Gusto ko lang pong kahit papaano ay para lalo nyo pong mapil, para lalo nyo pong maramdaman yung mga salita ng Diyos ay tuturo ko po ngayon sa inyo na binitawan ng Panginoon bago sa mamatay. Ano yung kanyang posture nung sabihin niya po ito. Tayo po ay dumipa. Sige po. White po kayo. White. Dipa. Bigyan niyo po ng space yung inyong katabi. Dipa kayo. Ayan. Dipa. Lahat. Ganyan po, Panginoon, nakadipa po siya. Ang malaking pagkakaiba, nakapako sa krus, tayo po wala. Nakadipa na po kayo. Okay. Habang nakadipa ang Panginoon, di pa po. Hindi niyo po, nakangawit na po kagad kayo. Di, ala pa naman po. Di po ba? Ang Panginoon, alam niyo po ba kung ilang oras po siya nakapako? From 9 a.m. to 3 afternoon. 6 na oras. 6 na oras na nakapako po ang Panginoon. Wala pong damit. Hinubaran po siya. Nasa top po siya ng Mount of Calvary. O, ngayon tayo, nakangawit na po ba kayo? Sipin niyo po, wala pa pong pako yan. Nakadamit kayo. Hindi tayo nakabilad sa araw. Pero ang hirap, di po ba? Okay. Pangalawa po, walang bababa.
Gusto ko po kahit papaano, kahit 10% lang, 5% lang, maramdaman natin yung sitwasyon ng Panginoon. Habang siya ay nakadipa, nakapako sa krus, hindi po straight yung kanyang paa. I-bend nyo po ng konti. Bend. Pababa. Bend. Sunod kayo sa akin. Baba pa. Oh, walang tatayo ha? Mahirap, madali. Yan. Gusto ko po kahit 5% lang maramdaman ninyo. Lahat po, bend, bend. Hirap pa po, nakakangawit ano? Ang hirap, nakatuntong pa po kayo sa semento niyan. Ang Panginoon po, yung kanyang paa at kamay, nakapako. Okay, pangatlo, yung inyo pong kanang paa, ipatong nyo sa inyong kaliwang paa. Ganyan po posisyon ng Panginoon. Ganyan po yan. Tapos, habang nakabend. Tanungin nyo ako, madali po ba? Mahirap? Yan, titanong po ha, ang hirap. Ganyan po, nakapatong po yun. Nakapako po yung paa niya. Tapos nakabend siya, nakadipa, nakapako ang kamay at paa. O parang susuko nata kayo mga kapatid. 6 na oras ang Panginoon. Mahirap po ba? Upo na kahit naawa na ako sa inyo. Bakit ko po pinagawa sa inyo yan? Para lalo nyo pong ma-realize na habang sinasabi ng Panginoon, ang huling wika niya bago sa mamatay sa krus, habang siya po'y nakapako, hindi pala madali. Hindi pala madali. Posture pa lang po yan. Posture pa lang. Pero na-realize nyo po ngayon, hindi pala madali. Kaya alam nyo po, napakahalaga na ang mensaheng ito mapakinggan ng napakaraming tao. Loobin ng Lord na may upload po ito mamayang gabi hanggang bukas. May YouTube channel po tayo. Loobin ng Lord may upload po ito hanggang mamayang gabi ng alas 7 o bukas. Puntahan niyo po ang YouTube channel ng inyong lingkod. I-type niyo po ang Ron Yepes. R-O-N-Y-E-P-E-S. Pag nakita niyo po yung message na ito, i-share niyo po. Bakit po? Napakahalaga na mapakinggan ang mensaheng ito ng mga tao sa buong mundo. Amen. Okay. Alam niyo po ba na habang nakapako ang Panginoon, wala pong saplot yun. Walang saplot. Dahil nung bago sa ipako, yung mga sundalong Hudyo, hinubaran siya. Yung kanyang damit, pinagsugalan pa. Kung kanino mapupunta yung suot niyang damit. Kaya nung ipako siya, hubad-hubad po yun. Okay. At nung bago siya ipako, napakahabang oras ang nilasap niya. Sampal, suntok, sipa, palo, paglatiko, na tumama sa lahat ng parte ng kanyang mukha, ng kanyang katawan, likod, parte ng katawan, na yung mga paglatiko sa kanya, habang hinahampas siya ng napakalalaking sundalong Hudyo, kumakapit yung dulo po noon sa kanyang kalamnan, pag hinila po, may sumasamang laman mula sa kanyang katawan. Ganun po siya pinahirapan, tinorture. Ayon po sa Bible, sa Book of Isaiah, chapter 53, hindi siya makilala matapos siyang pahirapan, bugbugin, at bago ipako sa krus, hindi siya makilala kung siya ba'y tao o hayop. Meaning to say, from head to toe, magang-maga ang kanyang buong katawan. Maaaring luwa ang mata niya sa sobrang mga suntok, pahirap, palo. Hindi siya madistinguish kung siya'y tao o hayop.
Nung ipalabas po yung The Passion of the Christ na dinirect po ni Mel Gibson, marami pong tumilagsa kay Mel Gibson. Masyado daw pong brutal yung kanyang pagkakasipelikula nung The Passion of the Christ. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, kulang pa po yun. Kapag hinango natin sa Bible ang totoong pinagdaanan ng Panginoon. Kaya kahit papaano po, lumapit sa katotohanan nung idinirect po ni Mel Gibson ang pinagdaanan ng Panginoong Hesus bago po siya mamatay. Binugbog muna siya, pinahirapan muna siya. Ba't nakalulungkot po? Ang daming tao. Wala pong pagpapahalaga sa Panginoon. Ang daming tao kahit Kristiyano na sa ating kapanahunan, hindi po binibigyan ng pagpapahalaga yung ginawang sakripisyo ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ito pong gawain ngayon, makikita po natin ngayon ang katotohanan. Ituturo ko po sa inyo ang katotohanan. Ang mga nakatagong kahulugan ng 7 huling wika ng Panginoon bago sa mamatay. Sapagkat lahat ng binitawan niya salitang iyon, hindi niya lang yung basta sinabi, meron po lahat yon kahulugan or meaning. Kaya mapakapalad po ng bawat isang makakaunawa nito. At kayo po ay narito ngayon, personal niyong mapapakinggan, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niyo. Sabi ko nga po sa inyo, loobin ng Lord, mai-upload mamayang alas 7 ito o bukas ng alas 7, puntahan nyo ang YouTube channel ng inyong lingkod, i-share nyo po ang mensaheng ito para maraming makaunawa sa 7 huling wika ng Panginoon. Ano ba ito? Okay. The meaning of the 7 last word. Ito po yung akin po ngayong bibigyan din. Ang kahulugan ng 7 huling wika ng Panginoon bago sa mamatay sa krus. Sapagkat may kahulugan po lahat yan. Hindi po yan basta sinabi ng Panginoon. Lahat po yan ay meron siyang gustong ipahayag sa mga tao. Hindi na lang po niya ma-emphasize sapagkat hinahabol na niya ang kanyang hininga. Wala na siyang oras, wala na siyang panahon. Pero kaya niya sinabi ang 7 wika, lahat po yan ay punong-puno ng damdamin na gusto niya pong maipaunawa sa bawat isang tao kasama tayong lahat kung ano ang gusto niyang ipahayag sa ating lahat sa huling 7 wika ng ating Panginoon. Listen carefully. Alam niyo po ba na ang isang taong malapit ng mamatay, pansinin niyo po yung isang taong malapit ng mamatay. Karamihan po ng mga taong malapit ng mamatay, lahat ng bibitawan niyang salita, napakahalaga na. Very meaningful ang kanyang bibitawang salita. At majority ng mga taong malapit ng mamatay, ipinapatawag na po niya ang lahat ng malalapit sa buhay niya. Especially po ang kanyang pamilya, lahat ng mga mahal niya. Ipinapatawag na sapagkat gusto po niyang mapakinggan na bago siya mamatay, yung huling mga salita ang makapakikinig noon yung lahat ng malalapit sa buhay niya. The same our Lord Jesus Christ. Hindi niya sinabi ang 7 huling wika na walang kabagay-bagay. Sinabi niya yon sapagkat napakahalaga ng mga salitang iyon. At yun ay sinabi niya para sa ating lahat. Lahat yon may meaning. Lahat yon may kahulugan. Punong-puno po yun
Nang talagang damdamin niya na nagmula sa kanyang puso yung huling salita na yon bago siya mamatay. Kaya lang po ang problema nga po kasi mga kapatid, hindi ito naunawaan ng napakaraming taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Hindi niya naintindihan yung huling mahalagang salita ng Panginoon bago siya mamatay doon sa krus. Kaya patuloy niyang winawalang kabuluhan. Patuloy niyang binabaliwala ang Panginoon. Hindi niya pine-first priority ang Panginoon. Laging huli sa buhay niya ang Panginoon. Why? Sapagkat hindi niya naintindihan, hindi niya naunawaan ang 7 huling wika ng Panginoon bago mamatay. But now, ipapaunawa sa atin ngayon ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Handa na kayo mga kapatid? Handa na kayo? Okay, umpisahan na po natin. The meaning of the 7 last word. Sabi ko po sa inyo na sabihin niya po ito, napakahirap ng kanyang posture. Kanina kahit paano sabi ko nga sa inyo, pinagawa ko kayo pinadipa, pinabend ko yung tuhod nyo, wala pang pako yun, wala pang pako yung paa natin, nakalapat pa sa semento, di po ba na halos mabwal-bwal tayo, nangangawit tayo, ang Panginoon nakabitin sa krus, nakapako. Bago ko po umpisahan, gusto ko muna pong bigyan ng explanation pa. Alam niyo po ba, yung ganong sitwasyon na nakapako, ang 2 kamay at ang 2 paa, yung bigat ng katawan ng Panginoon, bumabagsak dahil wala po sa tinutungtungan. Yung pako lang po sa paa. Habang bumabagsak yung bigat ng katawan niya pababa, alam niyo po ba nangyayari? Yung pong sakit at kirot, gumagapang dito, sabay po yun, papunta po sa ulo niya na parang sasabog. Yung po yung effect nun na habang bumabagsak yung kanyang katawan, ang lumalaban lang po yung pako sa kanyang 2 kamay at 2 paa. Nilalabanan niya po yun para balansihin niya po yung bigat niya, pero bumabagsak po sa pababa, gumagapang yung parang boltahe ng kuryente papunta sa ulo niya. Ang epekto po nun sa sobrang kirot at sakit, parang sasabog yung ulo niya. Ganun po katindi yun. Ngayon, para po hindi tuluyang bumagsak yung kanyang katawan sapagkat ala nga po sa tinutuntungan, ang nakalaban lang po yung 2 pako sa paa niya. Ang gagawin naman po niya para balansihin niya po yung bigat ng katawan niya, itatapak naman po niya, papadiin yung kanyang 2 paa na may pako para po kahit papaano makakuha siya ng konting ibsan habang bumabagsak po yung katawan niya. Pag po niya yung kanyang 2 paa para balansihin yung bigat, gagapang naman po mula sa paa niya papunta sa katawan hanggang sa dibdib yung kuryente na sobrang sakit at kirot. Ang epekto naman po sa kanyang dibdib para din pong sasabog yung kanyang dibdib sa sobrang sakit at kirot na kanyang nararamdaman. Ganun po ang sitwasyon ng Panginoon mga kapatid. Walang tulak kabigin. Yung ulo niya parang sasabog habang sa sobrang sakit sa 2 palad. Pero lalabanan po ng 2 paa yun, gagapang na naman po yung boltahe ng kirot at sakit sa kanyang dibdib para din po sasabog. Dibdib at ulo, parang sasabog na bulkan sa sobrang sakit, kirot na kanyang nararamdaman. 6 na oras po yun. From 9 a.m. to 3 afternoon. Kaya gusto ko lang po lalo po ninyong ma-realize ngayon. Ganun pala yun. Hindi pala biro. Kaya kung maiintindihan lang ito at mauunawaan ng napakaraming tao, especially ang maraming Kristiyano, hindi mo na babaliwalain ang Panginoon. Hindi mo na siya susumbatan.
Hindi mo makukuhang magalit sa Panginoon. Bagkus ang ibabalik mo sa Kanya, pasasalamat, papuri, pagsamba, at tapat na pagsunod at paglilingkod. Okay, umpisahan na natin. Ang kauna-unahan na Kanyang sinabi, bago siya mamatay, habang nakapako, habang dumadanas ang matinding torture ang Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Matagpuan po yan sa Luke chapter 23, verse 34. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang kauna-unahang binitawang salita ng Panginoon, salita po ng pagsamo, salita po ng pakikiusap, hindi para sa kanyang kaligtasan, para siya po'y iligtas ng kanyang ama, para tanggalin siya sa krus, magsugo ng mga anghel mula sa langit para po siya ay i-rescue. Hindi po eh. Kaya doon pa lang po kapag naintindihan po natin ng napakalalim, by the leading of the Holy Spirit, hindi mo magagawa na talikuran ng Panginoon. Hindi mo magagawa na manlamig. Sumama ang loob, magalit sa Diyos. Bakit? Habang siya po ay dumadanas ng sobrang hirap, sakit, kirot, physically, emotionally, mentally, ang kauna-unahan po niyang salita, Ama, huwag niyo na pong panagutin ang mga taong ito sa kanilang ginawa sa akin. Ito po ang kanyang kauna-unahang salita. Pagsamo, pagdulog sa kanyang Diyos Ama habang siya ay nakabayubay. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Hinihiling niya na yung mga taong nagpahirap sa kanya, yung mga taong sumuntok, sumipa, pumalo, dumura, sumampal, lumatiko, mga taong nagpako sa kanya sa krus, ang sabi niya, ito yung kauna-unahan na kanyang salita. Huwag niyo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wow! Sobra ka mangha, maa-amaze sa napakagandang puso ng Panginoong Hesus. Kung tayo po yun ang unang maaaring isigaw natin, Diyos ko, itong mga taong ito, pwede po bang magpaulan kayo ng apoy? Pugnawin niyo yung mga taong ito. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila, pero bakit ganit sa akin? Pwede pong ganun kung tayo po yun. Pero ang Panginoon iba. Sa kabila na kanyang naranasan, wala siyang ginagawang masama, pero grabe yung kanyang naranasan, tinorture siya na walang kapantay, walang katulad. Ipinako sa krus. Pero nakamamangha. Nag-request siya, pagsamo sa kanyang ama, huwag niyo na po silang panagutin sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng salitang iyon? Yung sinabi ng Panginoon na yon, makinig kayo. Nung sabihin ng Panginoon yon, na hinihingi ng tawad yung mga taong gumawa ng pangit sa Kanya, pumatay sa Kanya, sumampal sa Kanya, nagtawa sila, pinagtawa ng Panginoon, kinutya, pinahirapan,
the word of genuine love. Yun po ang kahulugan nun, mga kapatid. Salita ito ng pagpapakita ng tunay at wagas at dalisay na pagmamahal ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kasama ka doon, kasama ako doon, kasama tayong lahat. Sobrang dalisay na pagmamahal. Bakit ko po nasabing the word genuine love? Kapag mahal mo ang isang tao, kahit ano ang ginawa sa iyo, pilit mo siyang uunawain. Pilit mo siyang aabutin. Pilit mo siyang patatawarin. Bakit? Kasi mahal mo yung taong iyon. Kahit ano yung ginagawa sa iyo, paulit-ulit mo siyang uunawain, paulit-ulit mo siyang aabutin, paulit-ulit mo siyang papatawarin, sapagkat yon ang tunay na kahulugan noon, dalisay at tunay na pagmamahal. Meron dalawang klaseng uri ng pag-ibig. Phileo love, eros love, and agape love. Yung phileo love, ang ibig sabihin nun, pag-ibig po yan ng tao. Mahal kita dahil ginagawan mo ko ng mabuti. Habang ginagawan mo ko ng mabuti, mamahalin kita. Phileo love po yun. Pero once na ikaw ay ginawan mo ko ng pangit, maghihiwalay na tayo. Phileo love ang tawag doon. Yun yung uri ng pagmamahal ng tao. Ano yung eros love? Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi ang sexy mo. Ang ganda mo. Pero kapag nawala na yung ganda, nawala na yung hubog ng katawan na maganda, papalitan na kita kasi pangit ka na. Eros love yun. Ano po yung pag-ibig ng Diyos? Ito yung agape love. Ano yung agape love? Ito nga po yung ginawa ng Panginoon. Kahit siya ay sinampal, dinuran, sinuntok, pinalo, sinipa, kahit siya ay inulos, kahit siya ay pinahurapan, kahit siya ay kinutya, kahit siya ay pinagtawanan, kahit siya ay binugbog, kahit siya ay pinatay, alam niyang papatayin siya. Ano sabi ng Panginoon? Sa unang salita, Ama, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. This is agape love na nakagawa lang nun ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Ano po ang pwede nating ibalik ngayon sa tinatawag na genuine love mula sa Panginoon? The moment we understand of genuine love of our Lord, hindi mo na siya iiwan. Hindi mo na siya tatalikuran. Kahit ano ang nararanasan mo, kahit ano ang kinakaharap mo, kahit ano ang pinagdadaanan mo, kahit anong sakit, kirot, hirap, pasakit ang nararanasan mo, never na never mong tatalikuran ang Panginoon. Bakit? Sapagkat naunawaan mo ang napakadalisay na pag-ibig ng Panginoon sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. But I sad to say, ang daming Kristiyano ngayon. Kristiyano na. Huwag na po yung mga hindi mananampalataya. Kristiyano na. Ang tagal ng Kristiyano. Maliliit na bagay. Maliliit na pangyayari sa buhay. Nagagawang baliwalain ng Diyos. Nagagawang iset aside ang Diyos. Bakit? Kasi hindi niya naunawaan yung kauna-unahang wika ng Panginoon na nagpapahayag
na ipinapaunawa ng Panginoon. Kaya niya sinabi yon, dahil ito ay bunga ng aking wagas at dalisay na pag-ibig sa inyo. Kahit ginawa niyo sa akin to, kahit pangit ang ginawa niyo sa akin, kahit inalimura niyo ako, kahit kinutya niyo ako, kahit isinigaw niyo ako ay ipako sa krus, mahal ko pa rin kayo. Nauunawaan ko kayo. Naiintindihan ko kayo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, Ama, huwag niyo na po silang panagutin sa kanilang ginawa sa akin, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. This is the first meaning of the first last word of our Lord Jesus Christ before He died on the cross. 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. This is the meaning of love. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Verse 6, hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan, eternal forever. Mga kapatid, ang tunay pong kahulugan ng pag-ibig, matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri o nagmamataas. Kaya kapag ang spirit of love, genuine love, ang nananalaytay sa ating pong puso, isip at pagkatao, wala pong magiging problema sa loob ng simbahan, sa loob ng kumpanya, sa loob ng tahanan. Bakit? Kasi nagmamanifest po sa atin lahat ang tinatawag na the spirit of true love, genuine love, na mula sa ating Panginoon. Walang magiging conflict, walang magiging magulo. Kung meron namang conflict, maaayos. Bakit? Gaya ng Panginoon, inunawa, inabot, pinatawad. But I sad to say, ang daming tao, minsan Kristiyano na po, matagal ng Kristiyano, nakalulungkot. Konting bagay lang, lumalaki po yung conflict. Pero ito pong ating Panginoon, tinuruan tayo at talagang matutong magpatawad. Kaya po niya na lumasap ng sobrang sakit, kirot, kahihiyan. Pero nagawa po niyang patawarin. Hindi lang po pagpapatawad yon. Yung po ay meaning na nakapagpatawad kasi mahal niya ang bawat isa po sa atin. Kapag hindi tayo makapagpatawad, hindi mo mahal ang iyong mahal sa buhay. Kapag hindi ka makapagpatawad, hindi mo mahal ang iyong kapatid. Pero once na napatawad mo ang iyong kapatid, kahit pangit ang ginawa sa iyo, yun po ang kahulugan noon, pag-ibig, pagmamahal. Kaya yung pong galit, hindi po yan mula sa Diyos Mula po yan kay Satanas. Yung pagmamalaki, yung pagyayabang, yung pagmamapuri, hindi yan mula sa Diyos Mula yan kay Satanas. Yan lahat ang ini-inject sa puso't isip sa bawat isa para hindi makapagpatawad at para hindi magmahal. Pero iba po ang ipinapakita sa atin at binigay sa atin example ng Panginoon, tayo magpatawad sapagkat yan, ang kahulugan niyan ay tunay na pagmamahal. Amen! Okay, second point. Ikalawang salita ng Panginoon, huling wika, bago sa mamatay sa napakahirap na sitwasyon. Ang kwento po kasi dito, bago niya sabihin to, merong dalawang tulisan, dalawang lalaking masama na nakapako po sa kanyang tagiliran, sa kaliwa at sa kanan, itong tulisan.
Sabay po itong napako. Kasabay po niya. Ito po ang kwento. At habang nakapako po ang Panginoon, kasabay po yung dalawang tulisan sa kanyang left and right side. Sabi po ng isang masamang lalaki, hindi ba ikaw ang tagapagligtas? Ikaw ang Mesaya? Sabi po ng isa, bakit hindi mo subukang iligtas yung sarili mo? And then, pati na rin kami, isama mo. Sabi po nung isang makasalanan na tao. Pero sabi po nung isang kasama niya, nirebuke po siya. Ito po ang sabi nung isa, hindi ka ba kinikilabutan sa sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot sa Diyos sa sinasabi mo? Sabi po nung isa, tayo kaya narito dapat lang kasi masama tayo. Pero si Jesus, wala siyang kasalanan. And then after that na masabi niya po yung sa kanyang kasama, binalingan niya po ang Panginoong Jesus. Sabi niya po kay Jesus, Panginoong Jesus, pag naghahari ka na, alalahanin mo naman ako. Kinilala po niyang hari ang Panginoon. Ibig sabihin, alam niyang hindi basta-basta tao si Jesus. Ito ay hari, maghahari sa darating na panahon. Kaya ang sabi niya, kapag naghahari ka na, alalahanin mo naman ako. Kaya itong ikalawang wika ng Panginoon bago sa mamatay, ito yung sagot niya doon sa lalaking nagsabi ng ganun sa kanya. Ito po ang sinabi niya, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Matagpuan po yan sa Luke chapter 23, verse 43. Sabi po diyan, Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Alam niyo po yung paradise, langit po yan. Pero hindi pa po yan ang tunay na tirahan ng Diyos. Meron po kasing tatlong level ang langit. The first level of heaven, ito po yung nililiparan ng mga ibon, dito po lumilipad yung mga eroplano. This is the first level of heaven. The second level of heaven, ito po yung kinalalagyan ng planet, mga planeta. Moon, sun, universe. The second level of heaven, ito yung universe. Pero yung pong third level of heaven na mas mataas pa sa universe, nandoon ang tirahan ng Diyos. Pero yung paradise, langit na po yon. Pero hindi pa po yon ang tunay na tirahan ng Diyos. Yung po ay nandun po yung mga tao na matapos mamatay right on the spot, gaya po nung lalaking si Lazaro, natadtad ng sugat, ayon po sa kwento ng Panginoon, the book of Luke. Nung mamatay yung lalaking si Lazaro, natadtad ng sugat, pero hindi nagpakamatay. Kahit anong hirap ang kanya naranasan, nanatili pong tapat sa harap ng Panginoon. Nung mamatay po siya, yung kanyang kaluluwa dinala sa paraiso. Nandun din po si Abraham. Pero hindi pa po yun ang kingdom of heaven. Pero yung po'y lugar na punong-puno ng kapayapaan, kaligayahan, sapagkat nandoon ang presensya ng Diyos. Sabi ni Lord, ngayon din, dadalin kita, isasama kita sa paraiso. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? The word authority of the Savior. Ito'y salita na nagpapakita na ang Panginoong Hesus ay may otoridad na ang kaluluwa ng isang tao ay kayang-kaya niyang iligtas mula sa kapahamakan ng impyerno. Kaya walang po pwedeng makapagsalita kahit sino paman na siya'y may kakayahan na kaya niyang iligtas ang isang tao pagkatapos mamatay. Wala po.
maliban sa ating Panginoon Kristo na nagsalita. Kahit sobrang hirap ang kanyang sitwasyon, nararamdaman, pero sinabi po niya, hindi na inis, bagkus, punong-puno po ng pagmamahal. Sabi po niya ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakaraming tao, iba't iba ang paniniwala. Iba't iba ang nakagisnan na paniniwala at relihiyon. Mapakarami pong mga tao na nagbasa ng Bible, nagpakadalubhasa, nagpakatalino, pero nung matuto, nung gumaling at humusay, ang kanyang itinuturo ang magliligtas sa mga tao, yung kanyang itinayong relihiyon. Na kapag hindi umanib, kapag hindi naging kabilang, kapag hindi naging membro nung kanyang itinayong samahan, hindi maliligtas. Which is wrong, mga kapatid. Hindi po ang relihiyon, hindi po ang sekta, hindi po ang kahit anong uri ng samahan ang magliligtas sa tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya napakapalad po natin. Bakit? Sapagkat sa lugar na ito, tama po yung aral na mapapakinggan ng bawat isa. Bakit? Kahit kailan, hindi ko itinuro na sa lugar na ito maliligtas kayo. Pero sa lugar na ito, titiay ko po sa inyo, mapapakinggan ng bawat isang babae at lalaki ang mga tamang aral na mula sa Bible na ituturo sa inyong lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos Ama. Hallelujah! Ano po ang sabi ng John 14 verse 6? Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one's cometh into my Father in heaven except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa langit sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So makikita po natin ang tunay na daan, ang tunay pong katotohanan, ang tunay pong makapagbibigay ng buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ay may karapatan na bago sa mamatay doon sa krus, sinabi niya doon sa isang lalaking makasalanan, ngayon din, isasama kita sa paraiso sapagkat ikaw ay nanampalataya, naniwala sa akin. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Ang isang tao ay manampalataya, maniwala, at tanggapin si Jesus bilang personal Lord and Savior. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, the word authority of the Savior. Napakabalat natin mga kapatid. Bakit? Sapagkat dito po sa lugar na ito, ang salita ng Diyos na mapapakinggan nyo ay nakasentro sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya kung kayo patuloy pong mauuhaw, masasabik, nadadako sa lugar na ito, titiyain ko sa inyo, patuloy pong lalalim at lalalim ang ugat ng inyong relasyon at pananampalataya sa Diyos, sapagkat iyan po ang idudulot ng mga salita ng Diyos na mapapakinggan niyo. Nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nakasentro kanino paman. Hindi nakasentro sa ano paman, kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya patitibayin ka, palalaguin ka, babaguhin ka ng kapangyarihan ng salita ng Diyos na naunawaan mo, at iyan ang patuloy na makapagpapabago sa ating mentalidad, sa ating puso, para lubusan nating maunawaan na talagang karapat dapat parangalan, papurihan at paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, ito ang ikalawang meaning ng ikalawang salita ng Panginoon na sinabi niya, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Third point,
nung siya po ay sobra ng nahihirapan. Bigat na po yung kanyang nararamdaman na parang sasabog ang ulo niya, dibdib niya. Sa sobrang sakit, kirot na kanyang nararamdaman. Kasabay po nung kanyang emosyon na iniwan siya ng kanyang mga alagad. Nagpulasan lahat, alaman lang natira. Yung kanyang mga pinaglingkuran, yung kanyang mga pinakain, mga pinagaling. Wala man lang nagbigay ng simpatya sa kanya. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na physically suffering, emotionally suffering, mentally suffering, sabay-sabay po yun nararanasan ng Panginoon. At dito po nasabi po niya sa kanyang Diyos Ama, habang siya po ay sobra-sobrang nahihirapan, my God, why have you forsaken me? Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung ikatlong salita ng Panginoon bago siya mamatay. Na matatagpuan po yan doon sa Matthew chapter 27, verse 46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Sumigaw po siya ng napakalakas. Sapagkat sobra-sobra na po yung kanya nararamdamang sakit, kirot, hirap na kalooban, kaisipan, at physical, napakasakit. At ang isinigaw niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero alam niyo po ba, oo, pinabayaan siya ng Diyos Ama. Pero wala po siyang sama ng loob. Wala siyang galit. Wala siyang hinanakit. Meron po siyang ini-expose doon, ini-express doon. Ito nga po yung meaning noon. Ano ba yung kahulugan noon sa word na yon? The word of greatest love of God for us. Yun po yung kahulugan noon na kanya pong sinabi. Na gusto niya po halos talagang ipaliwanag, ipangalandakan, isigaw sa napakaraming tao that time na nandoon sa baba ng bundok na yon na pinapanood siya. Pinabayaan ako ng aking Ama. Hindi ako iniligtas. Tinalikuran ako, pinabayaan ako. Dahil mahal na mahal kayo. Mas pinili ng Diyos Ama na pikit mata tiisin yung kamatayan ng Panginoong Hesus, hindi sa iligtas. Kayang-kaya naman sa iligtas ng Diyos Magsugo na siya ng kahit isang anghel, kaya siyang tagalid doon sa krus na yun Pero hindi ginawa yun ng Diyos Ama. Bakit? Tiniis niya yun. Na mamatay sa pinakamahirap na kamatayan ng kanyang bugtong na anak, alang-alang sa bawat isa po sa atin, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos Ama para ipadama niya ang kanyang pag-ibig na walang kaparis, walang kapantay. Ipinagpalit niya tayo, ipinagpalit niya ang kanyang bugtong na anak, pinakamamahal na anak sa ating mga makasalanan. Sapagkat gustong patunayan ng Diyos Ama na mahal niya tayo. But I sad to say, hindi po yun nag-sink in sa isip at puso ng mga tao that time. Walang nakaintindi, walang nakaunawa na yung palang isinisigaw ng Panginoon na siya'y bakit pinabayaan ng Ama. Ang ibig sabihin pala noon, mahal na mahal yung mga taong iyon na nakatingin sa Kanya, nagparusa sa Kanya, umulo sa Kanya, pumalo sa Kanya, dumura sa Kanya, sumampal sa Kanya, sumuntok sa Kanya. Mahal na mahal pala sila. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero walang nakaunawa, walang nakaintindi. But in our generation, napakapalad natin. Bakit? Kasi inihahayag na ngayon sa atin ng Diyos ang ibig sabihin nung salita na yon. Yung pala ay salita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating
lahat. Ngayon, na naunawaan na natin ang ibig sabihin nun, ano ang magiging response natin? Ano ang magiging balik natin sa ating Panginoon? Magpapatuloy ba tayo na patuloy nating babaliwalain? Hindi ipapriority ang Panginoon sa ating buhay? Ngayon naunawaan na natin na kaya pala pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak alang-alang sa atin na gusto niyang ipadama na mahal niya tayong lahat. Church, napakahalaga po. Araw-araw, lagi po nating alalahanin ang sakripisyo, hirap at tiniis ng Panginoon. Siya po ay pinabayaan ng Ama, hindi niligtas, hindi tinulungan dahil gustong patunayan ng Diyos Ama na mahal niya tayo kahit napakatitigas ang ating mga ulo. Kahit patuloy tayong sumuway, pero mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos Ama. Ipinakita niya yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 53 verse 3-12, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Hindi po. Hindi parusa po ng Diyos sa kanya yon. Alang-alang sa atin, ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin lahat. Hinayaan niya magdusa ang kanyang pinakamamahal na anak. Verse 5, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Verse 6, tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Dapat sa atin po yung mga palong iyon Dapat po tayo ang dumanas ng ganung kahirap Pero mas inibig ng Diyos ang lumasap nun, ang kanyang pinakamamahal na bugtong na anak. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos ipadama sa atin ang kapatawaran at pag-ibig at pagmamahal na walang kapares. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaumuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan. Ni hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan. Wala man lang nanghas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng kasangkatauhan. Verse 9, siya ay ililibing na kasama ng mga sama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nasabi mang kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Verse 11, malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod ay lubos kong kinalulugdan. Ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Bakit ito mga kapatid? Nakatalaga na talaga. Ito yung layunin ng Diyos. Alang-alang sa daranasing hirap, sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya mararanasan natin ang kagandahang loob at pag-ibig, higit sa lahat, ang pagpapatawad ng ating Diyos sa ating mga karumihan at kasalanan. Once sa tayo po'y nagbalik loob sa Diyos, nanikluhod, humingi ng tawad, inamin natin tayo makasalanan, at muling nagbalik loob sa ating Panginoon, yung pong forgiveness, yung genuine forgiveness, love, mararanasan natin. Dahil iyon, sa ginawang sakripisyo, tiniis na paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, makikita po natin
na yung pong ikatlong wika na yon, ang kahulugan nun, the word of greatest love of God for us. Ang salita ng napakadakilang pag-ibig ng Diyos. Walang galit, walang sama ng loob. Hindi po yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang ama dahil punong-puno po siya ng hinanakit. Hindi po. Isinabi niya po yun, isinigaw niya po yun, pero ang kahulugan po nun, gusto niya pong ipaunawa sa mga tao, eto ako, bugtong na anak, pinakamamahal na anak, pero pinili ng aking ama na pabayaan ako, hindi niya ako tulungan, ako'y mamatay dito, dahil gusto niya na ipakita sa inyo ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Mga kapatid, kung nagawa ng Panginoon na tayo po ay patawarin at ipadama ang pag-ibig, ito po yung magagawa ng mga tunay na anak at naglilingkod sa Diyos. Sapagkat ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon bago siya mamatay sa krus. Before He died on the cross. Kaya mga kapatid, kapag ito po ay lagi nating inaalala, sa kabila po ng ating karumihan, sa kabila po ng ating pagkukulang, sa kabila po ng ating mga nagagawang pagkakamali, kapag lagi po natin naaalala ito na kahit tayo napakasama, kahit tayo napakadumi, pero hinayaan ng Diyos, pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang anak, hinayaan niyang mamatay, hindi niya kinalinga, hindi niya iniligtas, alang-alang sa iyo, sa akin, at sa aking lahat, sa ating lahat, papaano natin babaliwalain ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating mga buhay? Hindi mo magagawang baliwalain kapag lubusan na nakakintal, nakaukit sa ating puso at isipan ang kabutihan ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na binaliwala niya ang kanyang anak, pinakamamahal na anak, alang-alang sa atin na mga makasalanan. Pinatawad niya tayo, nilinis niya tayo, inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang regalo sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ika-4 na wika ng Panginoon bago siya mamatay. Dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. Mga kapatid, hindi ko ma-imagine na ang Panginoon, grabe, hirap na hirap, hindi pambihirang hirap ang nararanasan, sabi ko nga sa inyo. Dapat ang mga daing nito patungkol sa Kanya. Dapat ang mga pagsamo nito patungkol sa Kanya, nakasentro sa Kanya. Naghihirap na, hinahabol na yung hininga, nasa huling yugto na yung kanyang buhay. Pero magtataka po tayo sa ating Panginoon. Pagpapatawad, pagmamahal, pangunawa, yung kanyang ipinakikita pa rin. Grabe ang ating Panginoong Kristo. Nung makita po niya yung kanyang ina na si Maria sa baba, habang siya'y nakapako, at nung makita niya po yung kanyang pinakamamahal na alagad, si Juan, dapat po, hindi na po niya tumaramdaman eh. Pero gabi po ang ating Panginoon. Tignan niyo po mga kapatid, minsan kapag masakit po yung ngipin mo, di ba? Sa sobrang sakit ng ngipin mo, apektado yung buong katawan mo, yung ulo mo, alumpihit ka, hindi mo alam kung ano gagawin mo sa higaan, kung anong klaseng upo, kung anong klaseng tayo, sapagkat napakasakit ng ipin mo. Kinakausap ka minsan ng mga kasama mo sa bahay, minsan hindi mo mapagpukusan yung tanong sa'yo. Minsan nauunahan ng init ng ulo. Bakit? Kasi nakapokus ka doon sa sakit ng ipin na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo maipaliwanag yung sakit na nararamdaman mo, kasi po pag sumakit yung ipin natin, buong katawan apektado. Pero tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Hindi ipin ang masakit sa Kanya. Sugat.
buong katawan, sugat-sugat, nakabuka, may mga exit point ng dugo, likido. Lahat ng mga alagad niya, iniwan siya. Lahat ng mga pinagaling niya, pinakain niya, binigyan niya ng panahon at oras, ala na. Yung mga tao nandoon, sumisigaw pa na siya ipako sa krus, nandoon yun ang ginawa sa kanya. Napakaraming hirap, sakit ng kalooban, kaisipan, katawan. Pero niyo po ang Panginoon, mamamatay na lang. Napakahirap nung kanyang kalagayan. Nung makita niya po yung kanyang ina na si Maria sa laman at yung kanyang alagad na pinakamamahal na si Juan, ano ang sabi niya? Ang sabi niya po, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." Ano po ibig sabihin nun? Ito po kahulugan nun. The word genuine care. Yung pagmamalasakit nandun pa rin. Yung pagiging caring niya nandun pa rin. Lagang iniisip niya yung kapakanan ng iba, hindi yung kanyang sarili. Lagang iniisip niya hindi yung kanyang nararamdaman, kundi yung sitwasyon ng iba. Ito po ang ating Panginoon. Inihabilin niya. Bago siya mamatay, naghihingalo na siya. Hinahabol na niya yung kanyang hininga. Sobra ng hirap yung kanyang nararamdaman. Pero nung makita niya yung si Maria at saka si Juan, doon sa tagiliran niya habang nakapako siya sa baba, sabi niya, "Mahal kong ina, narito ang iyong anak." Inihabilin niya po si Juan na kanyang pinakamamahal na anak. Sapagkat mawawala na nga po siya, mamamatay na siya. At ang sabi niya po kay Juan na kanyang minamahal na alagad, "Narito ang iyong ina." Juan, mahal kong alagad, ituring mong nanay si Maria. Huwag mo siyang pababayaan. Alagaan mo siya. Ingatan mo siya. The word of genuine care. Grabe po. Sobra na po yung nararamdaman niya. Pero kapakanan pa rin po ng iba. Kapakanan pa rin po ng iba ang kanyang iniisip. Hindi yung kanyang sitwasyon. Dapat mawala na po sa wisyo eh. Kasi po nagdideliryo na po siya eh. Yung kanyang kalagayan, nagdideliryo na po yun. Wala na po sa wisyo. Pero nung makita niya si Maria at ang kanyang alagad na hindi sa iniwan, nandoon sa baba, umiiyak, maaaring umiiyak, lungkot na lungkot, walang magawa. Ibinilin niya sa isa't isa si Maria at si Juan. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kapatid, how much more? Kung ikaw, mula sa araw na ito, pahahalagahan mo, ipapadama mo ang pagmamahal sa Panginoon. Ipapriority mo siya. Ano ang po pwedeng maging ganti sa iyo ng Panginoon? Kasi nung makita ng Panginoon na hindi sa iniwan ni Maria, hindi sa iniwan ni Juan, grabe kahit nahihirapan sa sobra. Inihabilin niya sa isa't isa ang napakalapit sa puso niya ng mga taong hindi siya iniwan. Alam niyo po, sobrang mapagmalasakit. Sobrang ang laging laman ng puso at isip ng Panginoon, hindi yung kanyang sarili, kundi yung mga taong merong koneksyon sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung patuloy lang po nating pahahalagahan, pagmamalasakitan, mamahalin, paglilingkuran, sasambahin ng tapat ang Panginoon, kapatid, titiyak ko sa iyo, mararanasan mo ang grabing pagmamalasakit ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ko. Ganyan magpahalaga ang Panginoon.
Ang tao po, ibinigay mo ng lahat. Ibinigay mo ng lahat sa tao. Oras, panahon, o whatever. Pero minsan ka lang magkamali sa tao. Ang masakit, kayang-kaya kang talikuran ng mga taong binigyan mo ng importansya, panahon at oras sa isang pagkakamali lang o pangalawang pagkakamali, sisirain ka pa. Pero ang Panginoon, sabi nga niya, Hebrew 13 verse 5, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Ganyan magpahalaga ang Panginoon. Worth it na pahalagahan, paglingkuran ang ating Panginoon sapagkat grabe siyang magpahalaga sa mga taong pinahahalagahan siya. Ito po ang kahulugan niya. Nakita po natin na talagang sobra po siyang mapagmalasakit. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 26? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Ano sabi? Tinan mo yung mga ibon na lumilipat. Hindi nagtatanim. Hindi yan marunong magtanim. Hindi yan marunong umani. Pero tinan niyo po, never silang pinabayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya? Tayo pa kaya? Tayo pa kaya na tapat, na susunod, magmamalasakit, magpapahalaga sa Diyos? Pababayaan ka kaya ng Diyos? Never! Never kang pababayaan ng Diyos kapag ikaw ay tunay na nakitang tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Hallelujah! Praise God! Tignan niyo po ang mundo ngayon. Sa ating kapanahunan, sobra na po ang takot, pangamba. Ang dami na po nag-iimbak ng pagkain, nag-iimbak ng diesel, nag-iimbak ng gasolina, nag-iimbak ng mga necessities. Hindi naman po masama yun. Pero bunga po yun ng pag-alala. Bunga po yun ng pag-alala. Hindi masama yun. Baka mo mamisinterpret nyo. Wala pong masama doon. Pero alam niyo po, tiyakin natin na yung ating ginagawa ay hindi po yun bunga ng ating kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi po maaapektuhan yung ating tapat na pagsunod sa Diyos sa lahat ng ating decision making at ginagawa sa buhay. Walang masama na maging handa, maging matalino, pero dapat higit sa lahat ang ihanda natin yung ating mga buhay na anumang oras maaaring bumalik ang Panginoon, handa tayong lahat. Intact, nag-aapoy, naglalagablab, sapagkat nasasabik tayo, anumang oras sa bumalik ang Panginoon, handa tayo. Yun po ang napakahalaga na paghandaan natin. Okay. Ikalimang wika ng Panginoon bago siya mamatay. Sabi po niya, I am thirsty. In the book of John chapter 19 verse 28, later, knowing that everything had now been finished, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Alam niyo po ba na meron dalawang klaseng pagkauhaw na naranasan ng Panginoon? Ang unang pagkauhaw po, literally, talaga sa tubig, nauhaw siya. Bakit? Sapagkat, ayon po sa mga Bible scholar, from head to toe, more than 7,000 na mga sugat sa buong katawan, nilasap niya. 7,000. Exit point, blood and water. Kaya nga po, habang nakapako siya sa krus, 6 na oras, sa dami po ng kanyang sugat, doon lumalabas yung dugo, doon lumalabas yung tubig ng kanyang katawan. Kaya sabi po na aklat po ng Awit, chapter 22, kung ako nagkakamali, yung dila niya, dumikit na po sa ngalangala. Bakit po nangyari yon? Na-over-dehydrate po ang Panginoon. Lahat ng likido ng kanyang katawan, dugo at tubig, lumabas. Kaya po yung dila niya, sabi po ng Bible, dumikit na sa ngalangala, tiyong-tiyo.
Kaya nung sumigaw po siya ng nauuhaw ako, uhaw na uhaw po siya sa tubig. Ano po ginawa nung walang puso ng mga sundalo? Nung marinig po yun, gumawa po sila na parang espongha, gumawa sila ng suka, hindi po tubig, suka, o tubig na nilagyan po ng apdo. Tinunaw po yun, yung apdo. At doon po isinausaw yung espongha at idinaiti sa labi ng ating Panginoon nung sumigaw po siyang nauuhaw. At ang naging resulta po nung tubig na yon na nilagyan po ng apdo na napakapait, parang laso. Sa inyo po yung ginawa ng mga sundalong Hudyo. Grabe po sila. Nauuhaw pero hindi po pinainom ng tubig. Pinarusahan pa po ang ating Panginoon. At pinagtawanan po nila. At ang ikalawa pong pagkauhaw ng ating Panginoon ay yung nauuhaw po siya, nangungulila po siya sa pagpapahalaga, pagmamahal, pagkalinga ng mga taong binigyan niya po ng oras, panahon, mga taong pinakain niya, pinagaling niya. Pero nung sa panahong iyon, wala na po. Uhaw na uhaw po sa mga taong nasa harapan niya na pinagtatawanan siya, kinukutya siya. Kaya po yung sinabi niyang, I am thirsty. Ang meaning po nun, the word longing. Sobra po siyang nangungulila sa magbibigay ng simpatya sa kanya kahit kaperaso. Pero wala po. Kahit isa, wala. Mga kapatid, until now, sa ating kapanahunan, naghahanap ang Panginoon na makapag-a-appreciate sa bawat isa po sa atin upang pahalagahan po natin ang mga ginawa ng Panginoon nung siya po'y bago mamatay sa krus. Ang tanong, nakikita po ba ito ng Panginoon sa ating lahat? Sapagkat uhaw na uhaw ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na magpapadama, magpaparamdam ng tunay na pagsunod, tapat na pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Church, hindi pa po huli ang lahat. Yung mga pagkukulang natin, yung mga pagkakamali natin sa harapan ng Panginoon, napakapalad natin. Pwede po ito lahat itama, lahat ituwid. Panahon na para iparamdam natin sa ating Panginoon yung ating pagpapahalaga, yung ating pagmamalasakit, yung ating tapat na pagsunod, yung ating tapat na pagmamahal sa Kanya bilang ganti sa Kanyang walang katulad, walang katapat na sobrang ginawang sakripisyo sa ating lahat. Isaiah 49 verse 15 to 16, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Jerusalem, hindi kita malilimot, pangalan mo'y nakasulat sa aking palad. Ganyan magmahal ang ating Diyos. Sinabi ng Diyos, kung merong inang kayang lumimot sa kanyang anak, pero ako, hindi ko kayo malilimot, sapagkat ang inyong pangalan ay nakaukit sa aking mga palad. Hindi po lahat ng tao yan. Ang inuukit lang po sa palad ng Diyos na mga pangalan ay yung mga taong tunay na pinahalagahan, sinunod, minahal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inuukit niya po yun. Hindi niya po yun makakalimutan. Kaya po mga kapatid, yan po ang kahulugan nung sinabi ng Panginoon na nauuhaw siya.
Siya po ay nauuhaw, nangungulila po siya, naghahanap po siya ng tunay na magpapahalaga, magmamahal at susunod sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag nakakita siya ng mga tunay na tapat na sumusunod, nagpapahalaga sa Diyos, inuukit ng Diyos ang bawat pangalan natin. At kahit kailan, hindi tayo lilimutin ng Diyos. Yun ang kagandahan sa Diyos. Kasi po ang tao, kahit ano ang ginawa mong mabuti sa isang tao, kahit gaano yan katagal, sa isang pagkakamali mo lang na hindi niya nagustuhan, kayang-kaya kanyang limutin, kayang-kaya kanyang talikuran. Pero iba ang ating Panginoon. Grabe po siyang magpahalaga. Grabe po siyang magmalasakit sa bawat isang tunay at tapat na nagmamahal at umiibig sa ating Panginoon. Ika-6. Ito yung ika-6 na wika ng ating Panginoon bago siya mamatay. At ang sabi niya, it is finished. Matagpuan po yan sa John chapter 19 verse 30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. Naganap na. Tapos na. Sabi ng Panginoon sa ika-6 na wika niya. Ano po yung naganap? Ano po yung natapos ng Panginoon? Ano po ang ibig sabihin nun? Nung sinabi niyang it is finished, naganap na. The word of victory. Tagumpay ang ating Panginoon sa laban niya kay Satanas, sapagkat inagaw niya ang lahat ng kaluluwa na nakaumang sa kapahamakan. Sa pamamagitan ng kanyang fulfillment, tinapos niya yung laban niya. Hindi siya sumuko. Lahat ng mga tao magsisisi, tatalikod, tatanggapin si Kristo bilang personal Lord and Savior ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. The word of victory. Tagumpay ang ating Panginoon. At tagumpay ang bawat isang babae at lalaki na nakasumpong sa Panginoon sa kahit anong kaparaanan. Nabuksan ng isip, nabuksan ng puso, nagpakumbaba, nagsisi, tinalikuran yung kanyang mga kasalanan at nagpasimula na humakbang, magbago ng buhay, sumunod ng may kagalak at may katapatan sa Panginoon. Kapatid, tagumpay ang Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. The sixth last word of our Lord Jesus Christ, it is finished. The word of victory. Yun po ang ibig sabihin nun. Nagtagumpay siya sa laban niya kay Satan. Ano ang sabi po ng Colossus chapter 2 verse 15? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Hallelujah. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang tiniis, hindi po siya natalo. Ang simbolo po nun, ipinarada po niya sa harapan ng mga madla at ng mga tao ang kanyang tagumpay at nalupig po niya ang mga kampon at mga pinuno ng kadiliman. Sa kanyang pagkamatay sa krus, hindi po siya sumuko, walang galit, walang hinanakit. Tiniis niya po yun buong buo sapagkat meron siyang laban. Mga kapatid, kung paanong nagkaroon ng laban ng Panginoon, matinding laban.
ikaw at ako ay patuloy pong may laban sa mundong ibaba. Iba't iba po ang ating laban. Iba't iba po ang ating battle sa buhay. Pero kapatid, napagtagumpayan ng Panginoon ang sanlibutan. At ang sino mang tunay na talagang magtatalaga ng buhay, susunod sa Panginoon, kung ano yung nagawa ng Panginoon, magagawa din natin. Sapagkat sinabi yan ng Lord, kung ano man yung nagawa ko, magagawa niyo ito, higit pa rito. Amen? Kaya mga kapatid, walang bibitaw, walang susuko, walang tatalikod. Magpatuloy tayo sama-sama na tapat na sumusunod sa ating Panginoon. Sapagkat nagtagumpay ang ating Panginoon, magtatagumpay din tayo at patuloy tayo magtatagumpay anumang laban ang ating kaharapin sa buhay. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Praise God! Ito na po yung huli. Talagang 7 po kasi ito. Pinilit ko pong matapos. At gusto ko po sa mabilis na kaparaanan, mailatag ko sa inyo. Marami pa akong gusto pang sabihin. Marami pa akong gusto pang i-expose. Pero talagang medyo mainit na. Alam ko po, kayo yung inuunawa ko. Ako, kaya ko mag-taste dito. Pero kayo po yung inuunawa ko. Tapusin na po natin. Ang dami pa pong mga revelation na bumababa sa akin, pero kailangan ko pong tapusin kagad ito. Sapagkat hindi na po maganda yung temperatura po natin. Ang 7 wika ng Panginoon, nakahuli-hulihan po niya sinabi bago sa mamatay, Father, into your hands I commit my spirit. Tinan niyo po ang Panginoong Hesus. Sa kabila na pinabayaan siya, hindi siya iniligtas, hindi niya naramdaman yung tulong ng kanyang ama. Walang ginawang effort yung kanyang ama. Hinayaan siyang sa isang kadusta-dusta at napakahirap na sitwasyon. Pero tinan niyo po ang Panginoon. Bago malagot ang kanyang hininga, ang kahuli-hulihan niyang binanggit, Ama, sa iyo ko po itinatalaga ang aking espiritu. Makikita po natin walang galit, walang sama ng loob. Kahit naranasan niyang pabayaan siya, dumanas ng sakit, kirot, physically, emotionally, mentally, walang katapat na hirap. Pero bago malagutan ng hininga, yung pagpapasakop niya, yung submission niya, yung commitment niya sa kanyang ama, hindi nabawasan kahit nakapiraso. Bakit maraming Kristiyano hindi makapag-commit? Bakit maraming mananampalataya hindi maitalaga yung kanyang buhay para sa Diyos? Sapagkat maraming dahilan. Maraming sinasalang-alang. Maraming priority sa buhay. Kaya hindi maitalaga yung kanyang sarili at maipailalim sa kalooban ng Diyos. Pero dito po makikita po natin ang ating Panginoon. Sa kabila po ng hirap, ng lahat ng klase ng hirap, pinagdaanan niya. Torture, grabing hirap, sakit, kirot, kalooban, kaisipan. Pero bago mamatay, sabi niya, Ama, sa iyo ko po itinatalaga ang aking espiritu. Into your hands I commit my spirit. Ano po ang ibig sabihin nun? Nung sabihin niya po yun, ano po ang kahulugan nun? The word of greatest commitment. Yun po ang ibig sabihin nun. Ito yung salita na pinakadakila
na pagpapailalim pagkatalaga ng kanyang sarili sa kanyang Ama, na walang hinanakit, walang galit, handa pa rin magpasakop, handa pa rin magpailalim, handa pa rin italaga yung kanyang sarili sa kabila ng lahat, na wala siyang nahita na maganda mula sa kanyang Ama, bagkus baliktad lahat. Church, ito po ang nais ng Diyos na makita po sa atin lahat. Na mangyari man sa buhay natin na parang baliktad ang nangyayari, hindi yung pangako ng Diyos. Kahihiyan, kalungkutan, kadustaan, kahirapan, sakit, kirot, kaguluhan. Pero ang napakaganda pa rin pong mangyayari sa buhay natin at the end of the day, Lord, narito ang buhay ko. Gamitin mo. Susunod pa rin ako sa iyo ng tapat. Kahit baliktad yung nararanasan ko. This is the meaning of the 7 last word of our Lord Jesus Christ before He died on the cross. Church, kung nagawa ng Panginoong Jesus, bakit hindi natin magagawa? Kahit minsan negative ang nangyayari, kahit minsan sa gitna ng kalungkutan, pasakit, kirot, hapdi, mentally, emotionally, physically, pero ang lalabas pa rin po sa bibig natin mula sa ating isip at damdamin, Lord, narito po ako. Gamitin mo. Handa po akong magpailalim sa iyo. Itatalaga ko pa rin po ang buhay ko. Hindi para sa sarili ko, kundi para dulutan ko po kayo ng kaligayahan. Kahit baliktad ang nangyayari sa buhay ko. This is the greatest meaning of the 7 last word of our Lord Jesus Christ. Yan po ang kahulugan. The word of greatest commitment. John 17 verse 18 to 19, sabi ng Panginoong Hesus, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila italaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. This is the purpose of our Lord Jesus Christ. Kung paanong isinugo siya ng kanyang Ama sa mundo. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng susunod sa akin, lahat ng kikilala sa akin, sila rin ay isinusugo ko sa sanlibutan. It means to share the good news. It means to share the gospel of salvation. At kung paanong itinalaga ko ang aking sarili sa iyo, Ama, sila rin po ay itatalaga ko para sa inyo. Commitment. Yan po ang layunin at kahulugan ng huling wika ng ating Panginoon.